Di ato ako ngayon sa Manila, doctor. Katatapos ko lang magpa-check up. Pinuntahan ko ang aking OB-GYN. Ngayon, nandito na ako. Nagugutom ako. Kasi, ang tagal ko naghintay sa aking doktor. Umpisa pa kaninang 11 o'clock. Ngayon, kakain muna ako. Kain muna ako dito. Maraming kainan dito. Ito ang Cafe de France. Ayan. Cafe de France. Meron din Wendy's. Meron din Potato Corner. Dito ang mga frontliner. Dito maganda. Heroes and Humanities. Yan. Dati napakaraming tao dito. Ngayon halos wala ka nang makita. As in, ano talaga yung social distancing dito. Oo. Umpisa 11 o'clock, natapos ako na 2 o'clock na. Kaya nagugutom na ako. Dito na pala. Iba pala. Nandito ako sa may bandang UN. Ngayon dapat ang exit ko pala is doon sa may Kalaw. Babalik na lang ako. Ayun yung mga nakita nila ako na nagba-vlog ako. Punta na lang ako dito sa kabila. Ayan na. Maganda dito eh. Tapos, dito na lang ako kakain. Para pag-uwi ko sa bahay, hindi na ako kakain. Masakit na ulo ko. Dahil nagugutom na ako. Dito sa may Wendy's. Tapos ito ang Cafe de France. Ayan. Sarado yung yung paborito kong tambayan. Figaro. Kasi last year nandito ako eh. Pabalik-balik ako dito. Kaya dyan ako tumatambay sa Figaro para libre ang internet. Tapos meron din Lidia's Lechon. Ayan. Ayan o. Lidia's Lechon. Bukas sila. Tapos ito din. Doon. Yan. Vegan resto. Yan. Ito ang yan ang kitchen. Tapos dito ako na ngayon sa may pancake. Nandito na ako ngayon sa may pancake house. Yan. Last year lang nung nagpapa-schedule pa lang ako noon sa doctor ko. Naalala ko yung ate ko, kasama ko pa dito. Yung ate Lani ko. Last year lang. Siya yung lagi kong kasama magpa-check up. Siya ang lagi kong kasama magpa-check up. Kahit saan lakad ko. Siya ang lagi kong kasama sa lahat ng mga problema ko. Siya ang lagi kong kasama. Kaya lang nakakalungkot lang. Last August ako dito na operahan eh. August ako na operahan. Siya yung nagbabantay sa akin dito. Ay, hindi pala August. September. August, September ako na operahan. Ate ko yung nagbabantay dito sa akin. Lagi ko siyang kasama. Tapos dito kami kumain sa pancake house. Tapos
Siya ang nag-aayos ng mga papeles ko lagi. So tuwing may problema ako, siya ang lagi kong kasama. Tapos yung ate ko na yon, sa tuwing umaalis ako papuntang abroad, papuntang ibang bansa, siya ang lagi naghahatid sa akin. Siya ang lagi naghahatid sa akin sa airport. Kaya lang, sa nakakalungkot na dahilan, last February nung nandoon ako sa ibang bansa, nawala na siya. Sumalangit na siya. Kaya nalulungkot ako pag napapadaan ako dito sa pwesto na to. Kasi siya yung nagbantay sa akin nung naoperahan ako. Alala siya sa akin nung kinuha na ako doon sa room nung nurse at dinala na ako doon sa operating room. Tapos nung paglabas ko raw, nagtataka daw ang ate ko kasi nung kinuha ako, okay daw ako. Tapos nung ibinalik na ako doon sa room ko, as in lupay-pay na ako. Pero nararamdaman ko, nakapikit yung mata ko, pero nararamdaman ko yung ate ko. Hinahawakan niya ako. Hinahawakan niya yung kamay ko. Tapos, ang akala niya daw, patay na daw ako. Sabi ng ate ko. Akala niya patay na ako kasi hindi ako gumagalaw. Kasi nga, katatapos lang ng operation sa akin. Tapos yun. Basta naalala ko siya, namimiss ko siya. Miss ko siya pag napupunta ako dito sa lugar na to. Nakakalungkot lang isipin. Umpisa nung nag-abroad ako ate ko yung naghahatid sundo sa akin sa airport. Tapos nung naoperahan nga ako, siya nag-aasikaso sa akin. Ang masakit lang sa akin nung yung ate ko naman ang nagka-problema, nung nagkaroon siya ng sakit, hindi ko man lang siya nadama. Kaya sakit sa akin. 2 weeks lang ako nun sa barko. Umuwi ako para sa ate ko. Kasi kahit na kailangan natin ng pera, importante pa rin yung mahal natin sa buhay. Nakakaiyak lang, nalulungkot lang ako. Namimiss ko ang ate ko. Nag-flashback lahat kasi dahil nung last August, napauwi ako nun Pero tapos na din ang kontrata ko nun. Napauwi nga ako dahil nagkasakit nga ako. Tapos nung pagdating ko dito, nagpa-check up na kaagad ako. Umpisa ng check up ko hanggang sa matapos ang operasyon ko, yung ate ko ang kasakasama ko. Pero nung siya naman yung nagkasakit, wala ako sa tabi niya, wala akong nagawa. Kaya namimiss ko siya. Kaya sa magkakapatid, dapat lagi kayong magmahalan, magtulungan. Tapos last message pa sa akin ang ate ko nun Sabi niya ganun sa akin. Huwag daw namin ang bibigyan ng sama ng loob ang mga magulang namin. Ang mama namin, kasi mama na lang ang meron kami. Natatandaan ko din yun Bago ako sumampa sa barko, 2 weeks before ako makasampa sa barko, papa ko naman ang nawala. Tapos last February lang Umalis ako nung January. Tapos 2 weeks lang ako sa barko, nabalitaan ko yung ate ko naman ang nawala. 2 weeks lang ako rin, umuwi na agad ako. Umuwi ako para makita ko siya.
Kahit wala pa ako nung pera, wala akong sahod, umuwi talaga ako dahil gusto ko lang siyang makita. Tapos yun na nga, after na mailibing ang ate ko, 1 week ulit ako nag-stay dito sa Pinas. Tapos nakaalis ulit ako after 1 week. After 1 month pala. Tapos pagkatapos nun, napunta na ako nakasampa na ulit ako sa barko sa Dubai, ang biyahe namin nun eh. Tapos after 1 week naman sa barko, ito na nga yung COVID na to. Napauwi kami, biglaan talaga yung uwi namin eh. Hindi ko din inaasahan, biglaan, as in nakakashock. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Maynila. Hindi pa ako nakakauwi ng Novaliches dahil sa pandemic na to. Miss na miss ko na din ang magulang ko eh. Miss na miss ko na ang mama ko at yung anak ko. Kaya lang walang magawa eh. Kailangan lang talaga magpakatatag. Pray lang tayo matatapos din ang pandemic na to at makakabalik tayo sa normal. Ngayon, kaya ako bumalik ulit dito kasi sa regular check-up ko. After 1 year after ng operation ko, saka lang ako dito nakabalik. Dahil hindi ko kasi alam yung schedule ng doktor ko eh. Buti na lang, nahanap ko yung calling card. Kaya nagkaroon ako ng contact ulit sa doktor namin. Kasi hindi ko alam yung schedule niya eh. Saka hindi ko alam yung protocol. Yun pala, kailangan bago ka pumunta dito, meron kang clearance. Clearance card, isasend nila sa email mo. Tapos pagpasok mo dito, yun ang ipapakita mo sa guard. Kasi hindi ka talaga papapasukin pag wala kang medical, pag wala kang clearance card. Andito ako sa Manila Doctor. Ang katapat nito is Kalaw na doon. Yun yung ang katapat nito, ito yung yun yung museum. Okay na po. Bye-bye. Pasensya na po, naiyak ako. Thank you for watching. Salamat, maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. Sa hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel po. Kasi po, yung channel ko po na to, ginawa ko to para pag na-monetize ako, ang kikitain ko dito ay para din yan sa mga mapupunta yan sa mga batang tinutulungan ko, para sa feeding program ng mga batang tinutulungan ko sa Bicol. Wish ko lang ma-monetize na ako this year para ma-approve na ang AdSense ko, para tuloy-tuloy na ang YouTube channel ko. Thank you so much po sa ating lahat ng mga subscriber and followers. Please visit din po sa ating TikTok account, Machenzo, Nilda Machenzo, The Explorer po. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.